Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 29 hanggang July 5. Tatawid po tayo ng bagong buwan. Ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. But first, mga Scorpio, ano po ang inyong question? Meron ko bang pangmalakasang one question? Hawakan mo yan. At sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Stay tuned for that. Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Scorpio ang kanilang mensahe. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga Scorpio, maraming salamat sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, nag-share sa ating pong new subscribers. Welcome po sa ating channel. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. At please, please, please do not skip your ads. Yan po yung tanging tulong nyo para sa akin. Salamat po. So, in the background of your reading, you have the King of Wands. Sabi dito ng iyong spirit guide Scorpio, ito na yung panahon para magpakatapang ka. Laksan mo ang loob mo, tuparin mo yung pangarap mo. Huwag ka nang makinig sa mga naysayers. Huwag ka nang makinig sa mga bashers mo o sa mga nangmamaliit sa'yo. Dapat nga gamitin mo pa yung fuel, gamitin mo pa yung gasolina para lalong lumakas ang loob mo at patunayan mo sa kanila na kaya mo, magagawa mo. Okay? This week, tinatawag ka rin na magpaka-leader ka. Either meron kang leadership post or sa'yo ibibigay yung isang malaking responsibilidad o isang malaking task, kaya kailangan magpaka-leader ka this week. Kayang-kaya mong hawakan yung iba't ibang tao, iba't ibang sitwasyon. Kumbaga yung iyong salita ay may timbang. Yung iyong desisyon ay hinihintay ng maraming tao. Sa'yo sila nakadepende, kaya galingan mo. Okay? Ito yung panahon na ibibigay mo yung husay mo para makaabante ka na or makapasa ka sa isang test na magpapaganda o magpapaandar ng mga plano mo. Okay? Congratulations. Partneran natin to ng Cosmic Energy card, Blessing. Oh, blessings are gifts from the universe. Receive and share them. Sabi dito, may blessing na paparating patungkol sa isang plano. Kaya galingan mo. Ipakita mo na kaya mo dahil sasaluhin mo yung magandang kapalit ng iyong aksyon ngayon. Okay? Especially in your core energy, meron kang the World card. World card's all about accomplishment, tagumpay, success, magandang ending, magandang completion, magandang pagtatapos. Kaya ngayon Scorpio, kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung pinagsusumikapan mo, tapangan ng sarili at siguraduhin mo na magagawa mo siya ng mission accomplished sa buhay mo this time. Dahil kapag nagawa mo yan ng tama, kapag nakompleto mo na ayos mo, papasok ka na sa next level ng buhay mo. At yung blessing doon dire-diretso. Kaya nga kitang-kita ko dito, sinasabihan ka talaga na magpakatapang, laksan ng loob, yung lagablab sa puso mo na apoy na hindi mawawalit, hindi mawawaglit, hindi mawawala, no? Kailangan dito hindi ka papanghinaan ng loob dahil kinakailangan yan para makompleto mo tong bagay na ito. Okay? The World card is the Seven of Pentacles. Yes, yes, yes. Matagal mo tong tsinaga, matagal mo tong nilakad, matagal mo tong hinintay, talagang nagsumikap ka, ginawa mo ang lahat, magbubunga na para sa'yo. Okay? Makukompleto na yung cycle at tapos na, ending na yung iyong paghihintay, lalabas na siya at makagamit mo na moving forward. Congratulations. Narinig ko dito para naghihintay ka ba ng visa, naghihintay ka ba ng licensure exam, naghihintay ka ba ng bayad sa utang, naghihintay ka ba ng pagkumpleto sa dokumento, kung ano man yung hinihintay mo, nako, mangyayari na yan. Congrats po.
So mga Scorpio, ano ba yung mga problema mo ngayon na gustong gusto mo nang masolve, masolusyonan at maganap? Nako, i-comment mo yan sa baba, i-manifest natin para dumating na yung solusyon at sa kakaginhawaan sa problemang ito. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Pentacles. Si Two of Pentacles dito, pinapayuhan ka, balansihin mo ang buhay mo. Okay? Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isang bagay tapos yung iba nakakaligtaan mo. Alam ko na medyo gigil ka ngayon, no? Talagang focus na focus ka sa pagtupad ng plano or pagtupad ng pangarap. Pero sa kabilang panig nito, sinasabihan ka na balansehin natin ang buhay. If you work hard, play hard naman. Baka mamaya nakakalimutan mo ng kontakin ng pamilya or mag-bonding time with your kids or kumustahin man lang yung mga kaibigan. Alam ko, seryoso ka sa work. Pero balansihin mo para hindi ka mag-overwork, hindi ka mag-overfatigue, hindi ka ma-burnout. Okay? Balanse, balanse, balanse. Two of Pentacles, the Queen of Cups. Yes, kapag binalanse mo ang buhay mo, liligaya ang puso. Kasi halimbawa, imaginein mo na lang, imaginein mo. Ikaw ay nakatutok sa trabaho 24/7. Pagkagising sa umaga, pasok trabaho, pag-uwi trabaho pa rin, dinadala mo sa bahay, bago matulog puyat ka na. Araw-araw mong gagawin yun, tapos wala ka ng time for family, wala ka ng time for yourself. Talaga mawawalan ka ng amor dyan. So, para kada araw may energy ka pa din, may gigil ka pa din, may sigasig ka pa rin, balansehin mo ang buhay. Kapag trabaho sa araw, sa gabi naman, time with family, videoke, o kaya gimmick ka with friends para maramdaman mo na may other life ka pa out of work. Nang sa ganon, yung puso mo healthy, yung happiness mo, meron pa ring puwang sa buhay mo. Okay? Importante yan. So, Scorpio, tanungin kita ngayon, ano ba yung pinakamagandang katangian ng isang Scorpio na meron ka pero hindi yun gets ng ibang tao? Na para bagang Scorpio ako, ganto ako, pero yung ibang tao parang napapakunot ng noo na parang, ay, yan ang quality mo bilang Scorpio, parang gano'n. So, comment down below. In the area of what you need, meron kang Justice card. Sabi ni Justice, huwag ka daw mag-jump into conclusions. Okay? Kapag meron kang narinig o meron kang impormasyon, kumpirmahin mo muna bago ka gagalaw. Halimbawa, narinig ko dito parang, I don't know why, parang engineering. Meron ka bang pinapagawang bahay? Meron ka bang inaasikasong renovation? Meron ka bang pinapatayo? Parang ganyan. Sabi dito, kung yan ang plano mo, kailangan mo na kumpirmahin. Tama ba yung contractor, yung construction workers, yung mga foreman mo, yung mga materyales, no? Kailangan sigurado. Kailangan totoo. Kailangan kitang-kita mo para nang sa ganun, tama yung hakbang, walang magkamali, walang komplikasyon, walang pagkasayang, di ba? Ganon din halimbawa sa buhay mo in general, sa opisina, no? Nasa cubicle ka, nagtatype ka ng mga documents mo, biglang lumapit yung katrabaho mo, sabi niya, uy, sabi daw ni ganito, ganto ka daw. Ikaw naman, bigla ka naniwala, nanugod ka kaagad, di ba? So, kailangan kumpirmahin mo muna, tama ba yung sinabi sa'yo? Legit ba yun? May basihan ba yun? Para kapag umakto ka, hindi ka mapahamak, di ba? So, ganoon din halimbawa sa mga dokumento, sa mga papeles, siguraduhin mo na tama lahat yan, yung pipirmahan mo tama, because this is all about action and consequences. Kung ano yung kilos mo ngayon, may epekto yan sa'yo moving forward. Kaya ngayon pa lang dapat sinisiguro na tama, totoo, legit, at napag-isipan. Okay? Justice, you have the Knight of Cups. Lumabas din to, kunin natin. The Two of Swords. Yes, pag-isipan muna ang bawat kilos. Hindi pwedeng ibibigay natin agad ang ating sarili sa mga bagay na hindi naman tayo sigurado. No? Kaya panahon to para kalkalin mo muna lahat, Scorpio. Lahat ng impormasyon, lahat ng requirements, lahat ng kailangan, lahat ng sasapitin mo doon, dapat malinaw yan.
para maging madali sa'yo ang makapag-decide, makapamili, no? Para kung saan mo man ilalaan ng sarili mo, sigurado ka sa papasukin mo. Okay, importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Nine of Wands. Si Nine of Wands, sabi dito Scorpio, lahat ng pagod, lahat ng pinaghirapan, paulit-ulit na pabalik-balik ka na Parang sabi mo, pagod na ako, di ko na kaya, ang hirap-hirap. Matatapos din yan. Makukompleto mo din. Makakalasap ka rin ng, ay, salamat. Akala ko wala nang katapusan yun. Akala ko forever na yun. Akala ko hindi na ako makakaalis. Biglang boom, na kompleto mo. Nag-end yung hardship. Makakalarga ka na. Congratulations. Lahat ng hinintay, lahat ng pinagtiyagaan, lahat ng frustration mo, kakahintay na magbunga ito, mangyayari na. Congrats, congrats. Ending of hardship, ending of pabalik-balik and sacrifices, here you are. Aanihin mo na yung magandang bunga ng tinapos mo na ito. Congrats. Nine of Wands, the King of Pentacles. Si King of Pentacles here, talagang seryoso ka Seryoso ka para sa pangmatagalan, para sa permanente, para sa paglago ng buhay mo. Kaya sabi mo, akin tong blessing na ito, hindi ko siya sasayangin, pagsusumikapan ko siya, hindi ako mag-quit, I know what I want, I know what I need, alam ko yung tagumpay para sa akin. Kaya iyan, dumating sa'yo, no? Pinagtiyagaan mo hindi ka bumitaw, naging dedicated ka dyan, kaya nakompleto mo yung cycle na kinakailangan sa'yo. At nung matapos, ayun, boom, papasok ka na sa abundant era at lahat ng mga pinagsumikapan, hawak-hawak mo. Congratulations. In your near future, meron kang the Ten of Swords. Si Ten of Swords, sabi dito, kung ano man yung kasawi ang palad mo in the past, magi-end na yan. No? Ang tabayanan mo 10 days, 10 weeks, or 10 months, yan yung time frame. After watching this video, hindi ka na babalik sa lugar or karanasan mo noon na nadapa ka, nasaktan ka, nalugi ka, or nabokya ka. Ito ay parte na nakaraan mo. Kaya lagi mong isipin na babangon ako, babawi ako, laging may liwanag, laging may araw na sisibol kada araw. At yun yung simbolismo para sa'yo na hindi pa huli ang lahat. Kaya ko pang baguhin ang buhay ko, may darating pang biyaya. Kaya wag na wag mong tutuldukan yung pangarap or yung balak mong gawin. Dahil laging merong chance, laging merong pagkakataon para sa'yo. Kaya bumangon ka dyan, huwag kang papavictim, huwag kang iiyak-iyak dyan dahil lagi mong isipin, problema lang to, issue lang to, pero babawi pa ako. Okay? The Ten of Swords, the Ten of Cups. Yes, ending talaga 10-10. No? Ending of tough cycle, ending of a problem, ending of hardship. Yung pagkasawing palad mo noon, lahat ng iniyakan mo noon, lahat ng problema noon, magandang kapalit kaginhawaan para sa pamilya, para sa'yo at saka sa future ninyo. Nakita ko dito na parang okay na yung bahay, okay na yung utang, okay na yung nakasangla, okay na yung schools ng mga bata. Masaya ka na nakabawi ka na At panahon to for you Scorpio na magkaroon ka ng maliwanag na approach para madala mo to for a very, very long time. Hindi lang siya para ngayon, kundi pang matagalan. Okay? Congratulations. In your challenge, ngayon, ang challenge mo ngayong linggong ito, 3 of Swords. Marami kang trauma or pain from the past at parang hindi ka pa nakapag-move on. Napakasimple ng message sa'yo, mag-move on ka na. Paghilumin na ang sarili mo nang sa ganon, makapasok na yung mga blessings para sa'yo. Sabi na yung spirit guides, paano siya papasukin ng blessing kung puro siya reklamo, puro siya bitterness sa past, puro siya galit sa past, puro puot, puro pain, puro revenge, ganyan. Sabi dito, palayain ang sarili mo. Hindi mo na kailangan itali ang sarili mo sa lahat ng pain na to. Nang sa ganun makapasok na yung blessing, magkaroon ng kaliwanagan yung isip mo at lumaban ka sa mga valuable. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga nakalipas. Nakaraan na yan Bakit binabalik-balikan mo pa?
tapusin na, i-close na para magbunga na yung mga dapat magbunga. Okay? Three of Swords, the Four of Cups. Alam ng spirit guides mo na super painful, super disappointed ka sa mga nasayang, sa mga bagay na nauwi sa wala, sa mga pangarap na hindi natupad, 'di ba? Alam ko talagang pinapanghinayangan mo 'yon. Syempre nag-invest ka na ng time, ng pagmamahal, ng effort, pero ganoon talaga eh. May mga bagay na lesson lang para sa pero sabi dito, huwag kang tumingin sa kanigahan, huwag kang tumingin sa bitterness. May bagong binibigay, doon ka mag-focus. Okay? Especially here in your fortune. Meron kang answering the call, the time is now. Yes, papasok ka sa isang bagong adventure, bagong journey. Panahon na para tumayo at kumilos at aksyonan siya. Be brave, be smart, maging leader ka ngayon. Kailangan ng tapang ngayon para suungin yung bagong journey. In your fortune, eto ka, the Ace of Pentacles. Yes, bagong blessing, bagong biyaya, bagong pagkakataon, bagong grasya para sa'yo. Natapos man yung nakaraan, na-close mo man yan, heto ka na, papasok ka na sa new era kung saan nandun yung bagong blessing na dapat mong kunin, dapat mong seryosohin, at dapat mong panindigan para magkaroon ng effective na bunga para sa'yo na pangmatagalan. Ito na yun. Yung tinanim mo, ayan, napisa na, nagbunga na, nasa kamay mo na. Kaya gamitin ng tama, huwag kang masyadong kampante dyan, maging masipag dahil tong blessing na ito, hindi yan basta-basta binibigay kung kani-kanino. No? Ito ay nararapat para sa iyo, kaya sulitin, gawin ng tama at maging seryoso ka dito. Okay? Ace of Pentacles, the Chariot card. Ooh, wow, wow, wow. Nakita ko dito yung Chariot card, parang ready ka nang umalis sa lumang buhay mo. Aabante ka na eh. At itong isang pagkakataon na to, ito yung susi mo para makaabante ka. Halimbawa, may nagbayad na sa'yo ng utang. Itong bayad na ito ang magpapaabante sa'yo sa mga plano mo. O halimbawa, meron kang nakuhang magandang trabaho ngayon. Yung trabaho na yan, magpapaabante sa ganda ng buhay. Lalayo ka na sa lumang buhay mo, hindi ka na naghihikahos, hindi ka na naghihirap, talagang abante. So congratulations, magi-start ng umandar ang buhay mo dahil sa chance na ito. Kung ano man to, pera, trabaho, sideline, or project, makakatulong to para sumulong ang buhay mo. Congratulations, okay? Narinig ko rin dito, aandar na daw. Meron bang nakabinbin sa'yo? Meron bang nakastock? Ngayon na yung chance mo para umandar. Congratulations. In your divine messages, meron kang nothing will come of this situation. Walang mangyayari kung labis mong iisipin o mag-i-stay ka sa mga bagay na dapat nang isara or dapat nang tapusin. Okay? Let go, and make sure na umaandar ka every single day. Hindi ka stuck, hindi ka halaman para nandyan ka lang sa isang paso. Tao ka na aandar, lalaban, susulong. Okay? In your divine messages, meron kang the Hierophant. Si Hierophant dito, parang pinapayuhan ka na mag-undergo ka ng training or mag-undergo ka ng mentorship ng isang tao para makuha mo, magets mo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung sistema, kung ano yung routine, kung ano yung procedure dyan, nang sa ganun magawa mo siya ng tama. Okay? Narinig ko rin dito na if you need the approval of a authoritative figure, tiyagain mo yan. Maging matapang ka na makuha mo yung amor niya, yung approval niya, yung oo niya, yung sagot niya, para makapasok ka ng tuluyan sa industriyang yan o sa lugar na yan. This person ang susi para maganap yung plano. Kaya tiyagain mo siyang kausapin, tiyagain mo siyang pakisamahan. Okay? Kailangan dito malawak ang pangunawa mo, malawak ang isip mo para magawa mo yung dapat gawin at makuha mo yung susi papasok doon. Okay? The Hierophant, the Queen of Pentacles. Lagi mong isipin, para sa kapirahan namin to, para sa future namin, para meron kaming ipon or para panggastos or pambili. No? Lagi mong isipin na lalago ang kapirahan ko kapag napa-oo ko ito. Kapag nakuha ko yung kanyang amor, yung kanyang approval, yung kanyang matamis na oo, lalago na yung pera ko. Kaya paghirapan mo to ha, tiyagain mo. Stay committed here para mag-multiply ang kaperahan. Okay?
Outcome mo yan, bigyan muna kita ng fortune cards. Meron kang dog close up, pleasure with a close friend. Sabi dito, mag-bonding time ka naman with a close friend. Especially here, panahon to para mag-balance ka, no? Work hard and play hard. So kapag meron kang kaibigan na nagiya sa'yo lumabas, labas kayo para makapag-relax ka naman. You have skills, keep your life in balance. Sabi ko nga kanina, balansehin ang buhay, importante yan ngayon para hindi ka ma-burn out, hindi ka maligaw, at hindi ka masyadong mapagod. You also have barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Pakiramdam mo may kulang sa buhay mo. Kaya panahon na para maging matapang, i-end yung mga dapat i-end para makuha mo na yung gusto mo. You also have bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Sabi dyan, huwag kang papasindak. Lumaban ka. Kapag merong kalaban, merong harang, may obstacle, you need to fight. And show them all na kaya mo to, magagawa mo to. May abilidad ka para i-accomplish yung gusto mo. Okay? Ang outcome ni Scorpio for June 29 to July 5, the Judgment card. Bagong buhay ito. After mo magkaroon ng kasawiang palad or pagkadapa o pagkalugmok, natapos yung hardship, natapos yung pabalik-balik, natapos yung mahirap na parte, na kompleto mo, kaya bagong buhay ka na. Malaking indikasyon talaga to, Scorpio, na kapag tinanggap mo tong opportunity na ito, lalarga ka na at mag-iiba na yung kwento ng buhay mo. This is really Scorpio 2.0. Congratulations, okay? Judgment. The Three of Pentacles. Three of Pentacles here, sabi dito, may mga taong tutulong sa'yo para ma-realize mo or mabuo sa'yo yung mga katuparan ng pangarap. Okay? Meron kang mga maling aksyon noon at dahil sa mga taong ito, na-realize mo, ay, tama ka nga, ay, maganda nga yung suggestion mo, ay, you know what, parang meron ako na-realize dahil sa sinabi mo. So, these people will help you recognize the reality of your life. Mga padala to ng Diyos sa'yo para makipag-cooperate ka sa kanila, makipagtulungan ka sa kanila para yung ginagawa mo ngayon gumaan, bumilis, dumali, at magkaroon ng kaliwanagan sa'yo. So, huwag kang mahiyang lumapit sa mga taong ito. Maaring sila yung tulay para ma-accomplish mo yung plano at makahinga ka na, makapag-recharge ka na, at magkaroon ka ng kaginhawaan soon. Okay? Importante yan. Scorpio, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pikit ka na dyan. No? Isipin mo na tong one question mo. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have Eight of Cups, the Queen of Swords, and that Seven of Cups. Okay, okay, okay? At the bottom, you have the Queen of Pentacles. Alam ng yung spirit guides that you are after a better life. Gusto mong makasiguro sa magandang buhay. Gusto mo na ng permanente, pangmatagalan, sigurado, at hindi mo wawaglit. Gusto mong makapag-relax. Gusto mong magkaroon ng assurance sa puso mo. Pero sabi dito, Scorpio, na yung spirit guides, you need to walk away from something na hindi na applicable para sa'yo or hindi na nakakatulong para sa'yo. Okay? Ito yung start ng pagkalinaw sa isip mo na, ay, ayoko na nito, ito na yung gusto ko, ito na yung papanindigan ko, ito na yung gagawin ko. You need to make a choice eh. Kailangan mo ng manindigan sa isang pangarap, sa isang plano, sa isang inisyatibo. At dahil doon, nagbubukas yung mga pintuan para sa'yo. Importante rin ngayon, Scorpio, na malinaw sa isip mo yung gusto mo. Kung ano yung gusto mong maging permanente, maging pangmatagalan, maging asensado ka dyan, kailangan sigurado ka talaga na yan ang gusto mo. Hindi pwedeng paiba-iba. Hindi pwedeng ngayon gusto ko to, bukas iba. Nagsasayang ka ng oras at pagod sa paiba-iba. Kailangan tumutok ka muna sa isa. Doon ka pupunta. Dahil alam mong yan yung tawag ng damdamin mo, diyan ka lalago, diyan ka mag-e-excel, diyan ka aangat. Okay? So now, make up your mind. Hindi pwedeng aalis ka lang sa isang bagay na walang plano ka sa susunod. Diba? Kailangan kapag umalis ka sa isang bagay, meron kang pantapal na siguradong aksyon. Para hindi ka maligaw, hindi ka mawala ng gana, at hindi ka magsayang ng pagkakataon. Diba? So now, panahon to para maging seryoso. Lay down the groundworks. Lay down the plan.
Kailangan niya na realistic, practical, para madali mong action at magawa. Sinasabi ko sa'yo, if you have make up your mind, magbubukas talaga yung daan at pintuan na papasukin mo. This is exciting. Hindi ka dapat malungkot o mangamba dahil simula na to ng paglago mo dahil sa mga pintuang magbubukas na ito. Okay? Your bravery is your susi para magbukas yung opportunity sa'yo. Kaya ngayon, open your eyes, open yourself, magbubukas na yan. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Darating, papasok, may bago. No? At talaga namang magpapaunlad sa'yo at magbibigay sa'yo ng kasaganahan and happy life. Okay? Congrats, congrats, congrats. Scorpio, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 29 hanggang July 5. Sa po kayo naka-resonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Scorpio, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.